Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, Borzi ulit para sa paglalahad ng kwento ko. Good morning! Hoping na maganda ang sitwasyon at pakiramdam mo sa pagkakataong binabasa mo ito. Special mention nga pala sa mga nag-comment sa story ko. Alvin Joshua Laceda na gusto na mag-face reveal ako. Pwede naman pero sa kanya lang muna via Viber. Hingin mo na lang kay Kuya E ang aking number. Hindi talaga pwedeng i-mention ang real name ko on air sa pag-voice over mo. Pierce Cadel Vincent Garcia na gusto raw magpamasahe. Okay lang din pero hindi pwede sa amin ha. Diyan sa inyo, Also to King Edward Aquino and Ronel Roquero. Hi Greggy Suarez, okay na yon. Napatawad ko na sila. Kuya E, maraming salamat sa pagtatanggol mo sa aming mga senders mo. Natutuwa ako na wala pang 1 month pero sa 3rd and 4th story ay may 4,500 views at 4.1 na, respectively. Sobrang napapasaya mo ko sa pag-comment mo at doon sa profile image na sunrise o sunset na yon na background ng isang silhouette na lalaki. Akmang-akma kasi talagang yun ang madalas na senaryo ko. Tinitignan ko, sunset sa duluhan namin at umaakyat din sa malaking puno ng sampalok para tignan yung krus ng Bataan. Napaka-intuitive mo talaga Kuya E. Nasabi ko yun dahil parang na-visualize mo ang isa sa pinaka-pertinente sa buhay ko. Ang panonood ng Takip Silim, ramdam ko yung empathy, hindi lang sympathy. Wala aminin ko pag wala ko maisip talaga. Yun na lang, sunset or sunrise, kasi mas madaling maghanap ng photos ng ganun. Tapos syempre, hindi pa tayo maki-question ng iba, lalo na minsan talaga. Dati, nasanay kasi ako na lagyan ng pictures ng mga, kung sino-sino. Pero yun, medyo hindi maganda. Hindi ko alam kung bawal narereklamo o yung iba. Yung iba nakikita ko maraming gumagamit pero wala namang kasing paalam dun sa mga pictures na yun. So, medyo mahirap din gamitin, Anyways, tuloy natin yung kwento. Kuya E, dumako na tayo sa karanasang ilalahad ko. Bagamat may mga hindi ako magandang naranasan sa ibang pari ay hindi yun naging dahilan para lumipat at magpahikayat ako na lumipat ng ibang sekta ng relihiyon. Basically, tao lang din naman sila. Katulad natin may kahinaan at nagkakamali din. Natutuwa akong madinig ang mga paring humihiling na isama din sila sa mga panalangin natin upang sa ikatitibay ng kanilang loob upang mapaglabanan din ang mga tukso. Maayos naman ang naging una kong pananaw sa mga pari dahil na rin marahil sa pari ang isa sa pinsan ni Lola at isang pamangkin. Kaya isa ang pagpapari sa pinagpipilian kong maging katayuan. Palang araw, pero sinabi ni nanay wala daw asawa mga pari. Mamamatay na mag-isa. Kaya wag daw yun, pero nung naging husto ang isip ko at nakaisip na pumasok ng seminaryo habang nasa kolehiyo, doon ko nalaman na kaya ayaw ko magpari ay sa dahilang nasangkot sa kahihiyan ang pari na pinsan ni Lola. Nagkarelasyon sa isang babae at nagkaanak. Kaya nagpari yung pamangkin ni Lola ay para isalba ang pangalan ng pamilya. Siya bilang pari ay hindi kagaya ng tiyuhin niya. Naging maingat siya at masyadong konserbatibo. Sinabi ni Lola na hayaan na lang daw namin yung magandang imahe na naitaguyod ng pamangkin niyang pari. Dahilan na rin sa pag-give up ko ng intensyong magpari. Sa ngayon, sa mga religious organizations na nasalihan at naimbitahan ako ay para na akong pari. Naging choir member at sa ngayon ay vice president ng choir group namin. Naging presidente at nabilang sa Council of Presidents ng Our Lady of Miraculous Medal, naging member ng Lectors and Commentators, kasalukuyan ng appointed head ng Black Rosary, naging member ng SPPC at official na isa sa apostoles ng parokya namin. May mga invitations din na sumali sa Knights of Columbus, lay ministers and legionaries pero nag-decline na ako dahil na rin sa hindi ko kakayanin. Sa kasalukuyang mga affiliations ko sa mga religious organizations, hirap na rin ako dahil may mga pagkakataong nagkakasabay-sabay. By the way, kaya nga pala ako nakaisip mag-serve sa simbahan ay
paraan ng pasasalamat ko dahil sa mabilisang paghupa ng guttate psoriasis ng kapatid ko na nag-iisang babae at bunso namin. Dahil yun sa paggamit ng alkaline enzyme nila Father Demetrio Carmona, buong katawan niya kasi ang nagkaroon, in which kagaya nung ibang kamag-anak namin, pero sila ay may perang pampagamot. Ako kasi wala. Naubos na ipundar ko yung mga alahas at ipon na pera dahil sa pagre-resign ko sa trabaho dahil sa depresyon. Kuya E, I acquired or experiencing depression magmula nung 3 sa mahal ko sa buhay ang namatay at pinatay sa loob ng 1 taon. At masaklap pa doon ay napagsamantalahan ako while I am grieving. That was April 27, 1999 nang mamatay si nanay ng dahil sa atake sa puso sa edad na 45 years old lang. 2 weeks after ng kamatayan ni nanay, inatake din sa puso si lola na ikinamatay niya. 4 months later ng kamatayan ni lola, pinatay yung kapatid ko na pinakamalambing sa akin. Manager na ako sa pizza restaurant that time. Pinipilit kong magpakatatag that time dahil 4 years old pa lang yung bunso kong kapatid na nag-iisang babae. At pinag-aaral ko yun, isa ko pang kapatid. Hirap na hirap akong tanggapin dahil si nanay at si lola lang ang kakampi ko sa buhay that time. Hindi kami in good terms si tatay noon. Yung 2 tao na nakakaintindi at kakampi ko ay magkasunod na nawala sa buhay ko dahil pabaya si tatay. Laging nagsusugal, nagdadala ng mga kainuman sa bahay at mga babaeng bayaran. Sobrang sakit na hindi pa man kami nakakapagbabangluksa ay nagpapakagumo na siya sa kamunduhan na hindi magandang nakikita na nag-iisang kapatid kong babae sa paslit na edad. Ganun pa man, pilit akong nagpapakatatag dahil lalong papariwara mga kapatid ko kung magpapakita ako ng kahinaan. Umabot kami sa matinding sagutan at akmang na akong sasaksakin ng tatay ko. And at that very moment, inakala ko na katapasan ko na. Pero hindi niya na ituloy dahil pumalahaw ng iyak yung 4 years old na sister ko. I flare out kuya nung marinig kong may nagsabi sa isa sa babaeng bayaran na gagawin nilang bahay aliwan yung bahay namin. Nagpanting ang tenga ko at doon lumabas ang galit ko sa tatay ko na ni isang kusing ay walang iniambag sa pagka-ospital ni nanay ko. It was so frustrating na sa libing ni nanay ay hiningan pa ako ng pera dahil sa nagpaluwal daw siya. Ibinigay ko yon lahat ng amount ng pera na hiningi niya. And it more painful so devastating knowing na yung mga gastusin ay in-overprice ni tatay. Yung pinagkakitaan pa niya yung pagkamatay ng nanay ko. Yung sweldo niya sa munisipyo, solo niya ha at ako ang gastusin sa bahay na pwede yun na pati yung mga ulam sa rep ay ginagawang pulutan imbes na ilaan para sa mga kapatid ko. Kaya nung madinig ko na gagawin na bahay aliwan ay nagwala na ako sa galit. Lahat ng pagtitimpi ay umalagwa. Kahit pinapalayas at itinatuwa akong anak ay hindi ako umalis. Dahil na rin sa sinabi ng mga nakakatanda na lalong mapapariwara ang mga kapatid ko pag umalis ako. Dahil sa nangyari, nagkatikisan kami. Dahil din marahil sa sinabi ko na hindi ako aalis dahil asawa niya ang nanay ko at kalahati ng property ay may karapatan ng nanay ko. So since ako lahat ang gumastos, sa akin yung bahagi ng nanay at may karapatan ako sa share niya dahil anak niya ako sa nanay ko. And so, that was the moment he denied me as his son. Pilit ko mang magpakatatag ay pinanghinaan ako ng loob, though pilit kong itinatago. Kuya E, sa sama ng loob at dahilan. At dahilan sa gusto ko munang makalimot kahit sandali ay pinaunlakan ko yung mga nagyaya sa akin na uminom. Isa sa pinaka-wealthy sa province kung saan ako na-assigned, inakala ko na okay siya dahil isang abogado pero matindi pala ang L niya. Nararamdaman sa akin kesa sa babae dahil maalaga ako sa katawan, slim man ako pero proportion ang katawan ko. Maumbok chest and butt ko. Knowing he is up to something sexual, nagpaalam ako pero pinadala ako sa room sa mga bodyguards at doon sa pilitang ginamit at pinagparausan.
Yung brief niya ay nilagay sa bibig ko dahil sumisigaw ako. Nagpupumiglas ako kaya sinuntok sa 2 hita at sinikmuraan. Nangyari ang mga gusto niyang gawin sa aking lagusan. Yung chest at aking likuran may mga kagat. Wala akong mapagsabihan dahil nagbabanta siya. Baliwala yung mga dati niyang panunuyo at mga binigay na mamahaling regalo pero brutal na ginawa na pagpaparaos pala ang intensyon sa akin. That started yung pagka-depress ko. Naapektuhan ang trabaho ko bilang manager. Unti-unti na akong nawalan ng drive. Yung bunso namin na lang ang dahilan ng patuloy na pagpapakatatag ko. May time na pumasok sa isip ko na mag-overdose ng sleeping pills pero biglang nagsalita habang natutulog yung bunso kong kapatid at tinatawag ang pangalan ko. Kaya yun, marahil ang paraan ng Diyos para wag ko munang ituloy ang pagpapakamatay. Pero dahil sa mga nangyari, dumalas ang pagsakit ng aking dibdib. Sinabi ng doktor na may sintomas ako ng heart enlargement at hindi normal heart rate. Masyadong mabilis kumpara sa normal. Nagdesisyon akong mag-resign sa health issues ko. Dahil sa health issues, sinabi ng doktor na hindi na kaya ng katawan ko ang demands ng utak dahil sa aming mga managers ay mas gamit ang pag-iisip. Yun ang kinamatay ng nanay at lola ko kaya na-resign ako bukod sa kadahilan ng mas senior na manager na pinag-iinitan ako sa pag-aakalang may namamagitan sa amin ng isang guwapong crew na kursonada niyang lantakan. Not knowing na yung kuya ng crew na yon ang nilalakad sa akin. May pagka-elman ako pero ayaw ko yung nakikipagrelasyon sa crew dahil ayaw kong mapakialaman ang desisyon ko ng subordinate ko at ayaw ko ng issue. Isa pa, kapag nag-resign ako, mapipilitan na mag-shoulder ang tatay ko ng expenditures sa household expenses, pati yung kapatid kong goldsmith na kasakasama ni tatay sa pagsasabong at mahjong. Pero yun ang naging dahilan ng pagbaliwala sa akin nila. Dahil wala na akong trabaho kaya pinagmukha akong tanga. Baliwala yung mga ginawa ko dati. After a year, nalaman ng ninong ko na isang direktor ng isang company na wala akong work. Kaya inirekomenda ako sa mga company owners. Natsyempo naman na magpuput up sila ng isang donut company na sikat sa Australia at nangangailangan ng branch manager. Kaya tinanggap ko na mag-work ulit sa operations dahil nakalipas naman na ang 1 taon at toxic din naman sa bahay kaya mas okay na bumalik sa pagtatrabaho. Kuya E, time out muna. Medyo masakit sa dibdib. Pagpapatuloy ko na lang ulit ito Nagiging emotional ako I-send ko agad pag okay na ulit ako. Pasensya na talaga hindi po ako nagpapaawa sa paglalahad nitong nangyari sa akin. Ingat, lagi tayo. Borsi. Okay, maraming salamat sa iyo, Borsi. Walang anuman, walang problema. Sana maging okay ka na at hihintayin namin ang susunod mong liham. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa.